Okay, so may mga times na natatanong ako ng mga katrabaho, family member or friends ko about kung paano daw magsimula ng vlog. Madalas yung binibitawan ko lang ng mga konting equipment na ginagamit ko pero pinaka-tinatanong ko talaga sa kanila, ano ba yung pumipigil sa'yo para makapagsimula ka ng vlog? Yung madalas na sagot sa akin diyan, wala daw silang time, boring daw yung buhay nila, wala silang camera, tsaka takot sila sa judgment ng ibang tao. Normal lang naman yung mga reason na yun kasi isa rin naman dun yung excuse ko bago ako magsimula. Hindi ako nag-start mag-vlog dahil tingin ko exciting or cool yung buhay ko. Nag-start ako mag-shoot ng videos around 2021 to document my own life, tsaka nabuboring talaga ako dito sa bagong lugar namin nung time na yun. Yung mga closest friends ko kasi nandun pa sa Bacoor tapos dito na kami nakatira sa Gentry. Napakababaw man pakinggan pero yun lang talaga yung reason. Gusto ko i-document yung buhay ko tapos medyo naboboring ako dito. Yung day-to-day and yung weekly life ko, kung napanood yun na yung mga vlogs ko before, sobrang normal lang talaga. Night shift yung trabaho ko tapos dinodocument ko rin yung slow na pag-learn ko when it comes to filmmaking and videography. Yung unti-unti ko rin pagkakaroon ng mga bagong equipment tsaka making mistakes. Doon nagre-revolve and doon ang gagaling yung narrative ng mga vlog na pinopost ko dito sa channel na to. Akala kasi ng ibang tao para makapag-start sila ng vlog, kailangan exciting, puro adventure or luxurious yung buhay nila. Kasi yun na yung napapanood nila sa mga established and mga sikat na vlogger na pinapanood nila. Kaya akala nila dapat ganun din yung konsepto ng vlog nila kapag nagsimula sila. Pero hindi nila nare-realize or tinitignan kung paano ba nag-start or magsimula yung favorite vlogger na pinapanood nila. Hindi rin nila naiisip na yung pinaka-interesting na bagay sa lahat is yung growth. Marami kasing bagay na pwede ka kumonekta sa ibang tao and isa na dun yung progress or yung progreso. Sa lahat ng interesting na story, it's not about the destination, it's about the journey. Iba-iba yung klase ng journey. Meron dyan yung natututo ka ng bagong skill, nag-start ka ng bagong business, meron kang side hustle habang meron kang main job, natututo ka rin ng discipline. Marami talaga siya and iba-iba yung adventure sa buhay. Isa rin sa hindi maiwasan kung bakit hindi ka makapagsimula ng vlog is yung fear sa judgment ng ibang tao. Yan din talaga yung pinakakalaban ko bago ako magsimula. Para malagpasan mo yun, wala nang ibang mabisang technique kundi yung pagbabago lang ng mentality. Lagi ko na lang sinasabi na masyado nang busy yung ibang tao para intindihin or isipin pa kung ano man yung ginagawa mo dyan. Kagaya na lang din halimbawa na ikaw mismo sa sarili mo, meron ka nakikitang nagvo-vlog sa public place. Normal lang naman yung ginagawa niya, wala naman siyang ginagawang prank or hindi naman siya nangaabala ng ibang tao. Para sa'yo parang normal lang yun and wala, lalagpasan mo lang. Di mo na, most of the time hindi mo nga papansinin. Ganun lang din yung mangyayari sa'yo, lalo na kung simply nagvo-vlog ka lang talaga dyan. Kung nababaduyan man sila sa ginagawa mo or makikita mo mismo sa facial expression nila na parang nagagaraan sila sa'yo, problema na nila yun. Hindi mo na dapat iniintindi yun kasi wala namang epekto yun sa'yo eh. You're just doing your own thing and that's it. Yung mga vlog na gagawin mo, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, hindi niya kailangan maging cinematic. Hindi mo kailangan ng malupit na edit or ng fancy na camera. Pwede ka na magsimula gamit lang yung phone, natural light, tapos kahit anong storytelling. Yun lang. Yung mindset mo dapat kapag nasimulan mo na yung vlog is makuha mo lang yung momentum, hindi yung perfection. Hindi mo rin kailangan umacting kagaya ng mga favorite vloggers na pinapanood mo. Kailangan mo lang maging natural and isipin mo lang talaga na tao lang din yung kinakausap mo. I-document mo lang kahit ano, yung pagtitimpla ng kape, yung pagtambay, pagkain, lahat ng yon kapag pinagsama-sama mo and na-edit mo na, magiging part na siya ng magandang vlog. Ilagay mo sa isip mo na hindi mo kailangan mag-perform. Kailangan mo lang talaga magpakatotoo. Huwag mo isipin na kailangan mo kumita ng pera or sumikat sa pag-vlog. Kasi kapag na-videohan mo yung process and yung growth mo sa buhay tapos napanood mo siya in the future, maniwala kayo sa akin, sobrang rewarding sa pakiramdam. Pero ito, real talk lang lalo na sa mga magsisimula, napaka-awkward niya talaga sa pakiramdam. May cringe ka talaga lalo na sa mga early videos mo. Pero ganun talaga yung part lang talaga yun ng proseso. Kahit yung mga paborito nyong vlogger, dumaan din sa ganun. And that's it for me guys. Thank you all for watching and yung final message lang na masasabi ko is you don't need permission. Hindi mo kailangan ng perfect setup. All you have to do is to just press record and that's it. Thank you all for watching and see you again next time. Peace.